Papalikol na lang ako ng tumpa. Ano lang, Besa? Ay, Ready na kayo. Mabigat. Aring Benny. Rico. Kumusta ka? Anong balita? Eto, mabuti. Hindi ka na utal? Di ba pare, utal ka dati? Hindi na ngayon. Paano ka hindi nag-iutal? Paano ka nahirap ka na? Nagpunta ako sa doktor at ang sabi niya kapag nagsalita daw ako ng mabagal, hindi raw ako mauutal. Pare, congrats, pare. At least ngayon, hindi na ako mahirapan kausapin ka. Ang hirap mo kausapin. Pag kausapin ka, hindi kita maintindihan eh. Tsaka, pare, magkakaroon ka na ng lakas ng loob makipag-usap din sa mga babes niya. Parang tulad ko, pare. Good for you, pare. Good for you. Oo may chicks ka ba? Di mo na itatanong eh. Nagkasyota nga ako eh. Ikaw? Kailan lang itong hindi ka nautal? Oo. Iba nga naman nagagawa, no? Kamusta nakakamusta mo sa yung muntik na kaming ikasal. Bakit naman muntik lang ba? Umatras siya. Kaya nga ako nalulungkot. Pasensya na, Benny, ha? Umatras siya kamo sa kasal nyo. Okay. Kaya pala nandito ka, nag-e-enjoy ka, umiinom ka, no? Oo nga. Kaya naglalasing ka. Sa bigyan mo. Isa lang. Kwento mo naman sa akin yung nangyari, kung bakit gano'n, ang bilis naman, kailan lang eh. Ganito yon. Isang hapon, nandun kami sa garden nila. Tapos, pinapanood namin yung aso niya na alaga. Tapos, yung aso nagkakamot ng ulo, gumaganon. Tapos sabi ko sa kanya, sweetheart, pag tayo kinasal, pwede bang gawin mo sa akin yung ginagawa nung aso para makatulog ako sa gabi? Yun na. And then what, pare? Anong naging problema? Bakit? Sinampal niya ako, tapos pinalayas niya. Wow! Ako. Ilan mo ng chick mo? Pare, gusto mo lang parang kamuting ka pag natulog, tapos sinampal ka, pinalayas ka. Bakit? Anong dahilan? Kasi sa sobrang bagal kong magsalita, paglingon niya sa aso para tignan kung ano yung ginagawa, yung aso dinidilaan na yung niya. Tabo! Bagal mo kasi magsalita eh!